Magsitayo po ang lahat. Ang tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang, naghinubos ng bayan, natutunin mga hinirang, masayang nagdiwang. Anak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Magsisi tayo ngayon sa ating mga kasalanan at hilingin ang kanyang kapatawaran at kapayapaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Tuwidas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod, ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea, noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasanla at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagkawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat
minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dohoy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalagang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasamang kanyang mga lagad at naupo. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang mamakakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad,
Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalagang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. At hindi binabati at pinagdarasal ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitiyak ko na lalo na tuwing Biyernes kapag tayo natitipon at tayo humaharap sa ating mahal na Senyor, at ang karamihan sa atin, lalo na pag dinarasal na ang pagbabasbas, ay itinataas natin ang ating kamay. Kapag prosesyon, napansin ko po, pag dumaraan ang mahal na Senyor, nagtataas ng kamay ang mga deboto. Sana po kapag ginagawa natin ito, ito'y tanda ng pagtatagubilin natin sa Kanya, na ang lahat ay ipinagkakatiwala natin sa Kanyang mga kamay. Kung papaanong nung siya'y nakabayubay sa krus, ang isa sa Kanyang 7 huling wika, Ama, itinatagubilin ko sa iyong mga kamay ang aking kaluluwa. Pagtatagubilin sa kamay ng Diyos. Sapagkat sa kamay ng Diyos, makapangyayari ang lahat. Sa unang pagbasa, narinig natin, inuusig ang mga apostol ng mga taong sila rin ang umusig at nagpapatay kay Jesus Nazareno. At nagtatalo sila. Gagayahin ba nila sa mga apostol yung ginawa nila kay Jesus? Dahil sa pag-aakala nila, tapos na ang problema nila kay Jesus, pero muling nabuhay ayon sa mga apostol. Kaya unti-unting lumalago ang mga tagasunod ni Jesus Nazareno. Kaya gusto nilang lipulin. Ngunit mayroong isang gurong matalino, Gamaliel ang kanyang pangalan. At sabi niya, huwag na natin pansinin ang mga yan. Hindi nyo matatandaan? May mga ganyan din klaseng tao dati. Madaming mga followers, madaming mga tagasunod. Pero makalipas lamang ng ilang panahon, naglaho din. Sapagkat kung yan ay hindi sa Diyos, mawawala din yan. Ngunit kung yan ay sa Diyos, kahit anong gawin natin, lalago, lalakas, at magpapatuloy iyan. Kaya huminto yung mga saserdote. Hinayaan na lang nila mga apostol. Sa pagkatakala nila, total, hindi naman yan sa Diyos. Akala nila sila ang tama. Mawawala din yan. Pero alam natin ang nangyari hanggang ngayon, matapos ng 2,000 taon, nasa na si Pilato? Nasa na yung mga tagasunod ni Caiphas at Anas? Nasa na ang kaharian ni Herodes?
Wala na silang lahat. Nasaan si Jesus Nazareno? Nasa buong mundo. Nasaan yung mga tagasunod? Mula doon sa 11, kasama na tayo doon. Sapagkat kapag bahagi ng kamay ng Diyos, lalago, lalakas, at magpapatuloy. Sapagkat ang lahat ay makapangyayari sa kamay ng Diyos. Kaya nga tayo, itinatagubilin natin lahat sa kamay ng Diyos, sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Mga kapatid, kapag ating itinataas ang ating kamay, kapag ating hinahaplos ang paanan, hinahawakan din at pinupunasan ang kamay ng Nazareno, ito sana'y hindi lamang isang nakagawian. Ito sana ay disposisyon ng ating puso. Kaya nga, ating ipagdasal na ito'y tanda ng mas malalim na pagtatagubilin. Hindi ito katulad ng pagkiskis lamang sa lampara na para bang may gining lalabas at may magic na mangyayari. Sana po mga kapatid, ito'y paghahanda ng ating puso at buhay. Kaya nga, naalala ko po at ito'y ikinumpisal ko kasi medyo na-guilty rin po ako pero hindi naman ganoon. Nang konti lang. Naalala ko po noon sa grandstand nung piyesta. Napakahaba ng pila. Kilometro ang pila sa pahalik. Pero aminin ko po sa inyo, nalungkot po ako. Nung una natutuwa ako, nag-post pa nga ako, sabi ko, ang daming taong nakapila. Pero nung pinagmamasdan ko po yung mga nakapila, mga kapwa deboto, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Ha? Nalungkot po ako. Nalungkot po ako kasi nung pinagmamasdan ko yung mga habang pila, siguro nga napakalakas ng debosyon natin. Gusto natin mahawakan kahit ilang saglit, kahit ilang oras tayo nakapila. Pero nakakalungkot man pagmasdan, nakapila nga, pero parang wala sa puso natin yung bago tayo lumapit sa Kanya. Sa halip sigurong nagdadasal tayo, nagninilay tayo, nananahimik tayo. Parang pumipila lang tayo sa tindahan na ginagawa natin, nagkukwentuhan, nagbibiruan, naghahagikikan. Aminin ko sa inyo, nung medyo nagalit na ako, lalo na nung lumabas si Coco Martin, no? Doon sa stage. No? Nung nagsasalita na siya, yung mga nakapila doon, hindi na magaganda yung mga sinasabi na, no? Sige, ako na lang iuwi mo. Halikan mo ako, yakapin mo ako. Pero nakapila ka para humawak sa Nazareno. Nakapila ka para magsumamo sa Kanya. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagtaas ng kamay natin, paghaplos natin, paghalik natin sa Kanyang kamay at paanan? Ito ba'y parang anting-anting lang na basta makahawak ako, kahit ano ang nasa puso ko, kahit anong sinasabi ko, kahit anong ginagawa ko sa buhay, baliwala yun kasi ang malaga, makahawak lang ako. Hindi po. Yung panglabas na ginagawa natin, kaya tayo mga Katoliko, minsan tinatawag na panatiko, minsan tinatawag na mga pamahiin lamang, sapagkat hindi nagtutugma minsan yung ginagawa natin at nasa puso natin. Kaya't ipagdasal natin mga kapatid, katulad ng mga apostol,
ang ating pagtatagubilin ay pagtatagubilin din ng puso at buhay natin. Hindi lang natin tinatagubilin sa Nazareno yung hinihiling natin. Kayo na po bahala sa negosyo ko. Kayo na po bahala sa anak ko. Pero yung mga buhay at desisyon natin, iniisip at sinasabi natin, itinatagubilin din ba natin sa Kanya? Payamanin niyo po ako. Pag nagkapera ka ba, paano mo gagastusin yan? Itinatagubilin din ba din natin iyon sa Kanya? Hinihiling lang natin, pag nakamit na natin, kasama pa rin ba siya? Baka sabihin, ay hindi Father, ako na bahala, paano gastusin to? Hindi na siya kasama. Kasama lang siya pag humihiling tayo. Pero sa pang-araw-araw nating buhay, kasama pa rin ba siya? Kasama lang ba siya pag humihiling tayo ng kagalingan? Pero pag malakas na tayo, ano yung gagawin natin sa lakas natin? Sa katawan natin, kasama pa rin ba siya? Mga kapatid, ipagdasal natin. Sabi nga, sa kamay ng Diyos, makapangyayari ang lahat. Sana lahat, tunay nating ipagkatiwala sa Kanya. Huwag lang ang ating kahilingan. Huwag lang ang ating kagustuhan. Kung hindi, ang buong buo sa ating buhay. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo, nung papakainin na ni Jesus sa Nazareno yung maraming tao, hiniling niya, anong meron kayo? Kahit ilang pirasong tinapay at isda lang yan, kahit kakarampot lang yan, ipagkatiwala nyo sa akin. Ako ang bahala. Pero mayroon tayong bahagi. Meron tayong iaalay. Meron tayong ipagkakatiwala sa Kanya. At ang ipagkakatiwala natin sa Kanya, hindi lang yung dasal natin, hindi lang yung hawak natin, hindi lang yung pagtaas ng kamay natin, hindi lang yung paghila at pagsalya natin. Ang ipagkatiwala natin sa Kanya, yung mga gagawin nating desisyon sa buhay, yung mga nilalaman ng puso natin, yung mga sinasabi at ginagawa natin, sapagkat bahagi din ng kamay ng Panginoon ang ating buhay. Kaya nga tayong mga Pilipino, meron tayong napakagandang kagawian. May mga ibang banyaga, lalo na yung mga ibang pari, nagtatanong sa akin, ba't ang mga Pilipino ang hilig humawak sa kamay? Alam niyo po yung ibang mga banyaga, hindi sila sanay nun. Lalo na medyo private po sila. Hindi tayo katulad mga Pilipino, mahilig tayo sa hawak. Yung mga ibang banyaga po, nabibigla sila. Minsan, akala nila hinahablot natin yung kamay nila. No? Ng mga kaya ibang mga banyagang pari, lalo na yung mga bagong dating, nagugulat sa ating mga Pilipino. Kasi parang nag-aagawan tayo sa kamay nila. At kaya isang araw nagtanong sa akin isang pari, sabi niya, ano ba yun? Bakit ganun ba't ganun kayo? No? Kinukuha niyo yung kamay. No? Kasi sila very personal sa kanila yun. Ayaw nila minsan nang nahahawakan. Sabi ko, ito'y kagawian natin. Pero napansin niyo po yun yung ginagawa natin, hindi lang sa pari, kundi sa mga matatanda. Hinahawakan natin ang kamay nila at nilalagay natin sa ating noo. Pero anong sinasabi ng pari? Anong sinasabi ng mga matatanda? Kaawaan ka ng Diyos. Kamay natin, pero ang tunay na nagpapala, ang tunay na maawain, hindi tayo, kundi ang Diyos. Napakagandang tanda na ang awa ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ay dumadaloy din sa ating mga kamay. Sapagkat tayo din ay kamay ng Diyos. Tayo din kamay ng Diyos. Sana maalala nyo yan. Tandaan nyo yan, pag may nagmano sa inyo, sasabihin nyo, kaawaan ka ng Diyos. Ibig sabihin din nun,
Panginoon, tinatanggap ko ang inyong paanyaya na ako'y maging daluyan ng iyong awa, ng iyong pagpapala. Maawain ng Diyos, mapagpala ang Diyos, at tayo ang ginagamit niya sa mga biyayang iyon. Hindi lang tayo narito para sumahod sa awa ng Diyos. Opo, tatanggap tayo ng awa at himala ng Nazareno. Pero tandaan din natin, tayo din magiging daluyan at tulay ng biyaya ng Diyos. Kapag ganun daw ang mangyayari, tunay na makapangyayari ang lahat. Tunay na magiging mabiyaya ang lahat. Sapagkat ang kamay ni Jesus at ang kamay natin nagdaop palad. At tunay na mas maraming himala ang mangyayari. Kaya't sa misang ito, mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin na sa tuwing itinatagubilin natin lahat sa Diyos, maging handa talaga ang puso natin. Hindi ito nakagawian lamang. Hindi ito muestra lamang. Kung hindi ito'y tunay na pagtatagubilin. At pag kinagubilin natin ng lahat, ang ating ding mga kamay, katulad ng kamay ni Jesus, ay magiging kasangkapan din ng kanyang pagpapala. Hindi lang ang kamay ni Jesus ang sagrado, ang mapaghimala, ang mga kamay din natin bilang mga deboto, kung tayo'y taimtim at tapat, katulad ng mga apostol, katulad ng batang nag-alay, ang mga kamay din natin magiging bukal ng himala at pagpapala. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman po kami, iyong mga alagad, iyong mga deboto, ipinagkakatiwala namin lahat sa iyong mga kamay. Hindi lang ang aming mga hinihiling, hindi lang ang aming mga kagustuhan, ipinagkakatiwala namin lahat-lahat, maging ang aming mga kasalanan, kahinaan, at kabiguan. Ipinagkakatiwala namin anuman ang mga plano namin at ang aming mga desisyon at ginagawa sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, maging tapat at buo nawa ang aming pagtatagubilin sa inyo, upang sa gayon kami rin maging daluyan ng iyong pagpapala. Gamitin niyo rin po kami. Kami rin ay iyong magiging mga kamay sa mundo. Kamay ng kapayapaan, katarungan, kawanggawa, pagpapatawad. Gamitin niyo pong aming kamay upang lalong kumalat ang iyong mga himala, pagpapala at awa. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo na po ang bahala sa amin. Kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanyang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating tugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakainin ng mga taong nagugutom.
Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, O sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
pinagkalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ipinagkakatiwala natin lahat sa awa ng Diyos. Kaya't bilang isang pamilya, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi buo yung aming pagtatagubilin. Ipinagkakatiwala lang namin ang aming kahilingan. Pero yung aming pong mga desisyon, aming ginagawa, para sa amin lamang. Linisin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kaming maging tapat at taimtim. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesukristong muling nabuhay, ang bukal ng pagpapala, awa at himala. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapatuloy na pag-ayos at pagdinis ng ating simbahan. At sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Kahapon po ay ginanap natin ang ating iThursday, ang feeding program tuwing Huwebes ng Quiapo Church. At kagabi ay ako'y sinabihan po ng Caritas Manila, may 30 lugar na nasunugan. At ngayong araw na ito, tayo po'y magpapahatid ng tulong sa mga nasunugan. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na pagtatagubilin sa Diyos
ay hindi lang pag-alay ng panalangin, kung hindi pag-aalay din ng ating buhay. At tayo din maging daluyan ng kanyang kabutihan at awa sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at maging daluyan ng awa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Eso Padre Jesus Nazareno, linal ka namin. Eso Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Eso Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.